Hi mga kasari! Welcome sa aking YouTube channel. Ako po si Lisel, ang yung tinderang taga Batangas. For today's video, ang topic po natin ay tungkol sa GCash. Ayan, meron na naman daw lumalabas ng bagong style ng panloloko ang mga scammer ngayon. So, madalas mga GCash user ang kanilang binibiktima. So, marami akong post na nababasa at ang mga nagpo-post ay kung hindi mga online seller ay yung mga nagka-cash in, cash out business sa kanilang mga sari-sari store. Ang nakalagay sa mga post nila ay hindi sila tatanggap ng payments kung ito ay ginamitan ng Send Money Protect. So, ang pera daw ay pwedeng i-refund ng nagpadala sa pamamagitan ng insurance ng GCash. So, in case daw na may magpadala sa kanila ng pera na ginamitan ng Send Money Protect, ay baka daw po pwedeng i-refund na lang iyon sa end nung nag-send ng pera. So, posible ba yun? May refund feature na ba talaga ang GCash? Bago yan, ano ba yung Send Money Protect? So, ang Send Money Protect ay isang pinakabagong update sa GCash app. Nauna itong nakita ko doon sa mga bills payment. Minsan pa nga nagkamali ako, may nagbayad sa akin sa home credit at naka-enable yung insurance na yun. Kasi dito sa sari-sari store ko, ako yung nagka-cash in, cash out. Saka tumatanggap ako ng bills payment, syempre may charge yun. So, pag ginamitan mo yung mga transaction mo na ganun, mas malalaki yung mga kaltas sa iyo. So, yun, hindi na bumalik sa akin si customer. Medyo nabahalan siya. Hindi ko napaliwanag dun sa customer. Napindot ko yung insurance kaya medyo tumaas yung binayaran niya sa akin. So, kasi ako nagbabase ako sa total na nabawa sa akin. Saka ako pinapatungan ng charge ko sa customer. Isa itong cyber insurance para sa lahat ng GCash user para sa protection sa ating pera tuwing tayo ay nagpapadala gamit ang GCash Express Send. Papunta doon sa ibang GCash account. So, ang covered nito ay hanggang 15,000 pesos in total. 30 pesos ang babayaran mo para maging insured ang pera mo. Ito ay magagamit mo sa loob ng 30 days, meaning magbabayad ka ng 30 pesos isang beses kada buwan at yun ay insured na lahat ng mga send money transaction mo sa covered feature ng insurance. 15,000 lang yung covered mga kasari ha. So, ibig sabihin, insurance yan mga kasari. Mas maganda pa rin na aralin muna natin yung mga bagong feature ni GCash bago tayo magpanic. Ayan, madalas gumagamit niyan ay yung mga buyers o yung mga bumibili online at sila ay gumagamit ng GCash para pambayad. Insured ang pera mo dito sakaling ma-scam ka katulad nung iba pag umu-order online ng mga produkto at iba yung mga natatanggap nilang item o kaya naman biglang nang block yung seller na hindi mo pa natatanggap yung item, ayan, pero nakapagbayad ka na. So yan yung mga scenario na pwede nating gagamitan ng Send Money Protect at pwede kang mag-file na na-scam ka. Yan yung mga dahilan kung bakit may pa-insurance na sa pag-send ng pera dahil talamak na yung mga scammer at fraudster. Ayan, yan yung mga manluloko online. Ngayon napakadami pa rin na scam kahit marami nang gumagawa ng videos kung paano iwasan yun. Ako marami na akong mga videos tungkol dyan para makaiwas tayo sa mga scammer. Kung may mga ganito kang e-wallets, dapat alerto ka at may kaalaman ka. Dahil kung wala, ikaw yung target lagi ng mga manluloko ng mga scammer. Minamanipulate yung account natin. Ginagawa nilang advantage na magkaroon sila ng benefit kapag walang masyadong alam yung may-ari ng account. Dapat confidential ang mga personal na information natin. Minsan natataranta sila at napapabigay ang mga hindi dapat ibigay sa ibang tao. Katulad ng OTP at mga MPIN na nagdudulot na sila ay nakawan. So, pero kung mas may alam ka at mas alerto ka, maiiwasan mo yung mga ganitong pangyayari. Diga ho. So, sa online shopping, meron din mga scammer lalo na kung sa personal account lang makikipag-transact at hindi dumadaan sa mga online shopping sites tulad ng Shopee at Lazada. So, siguro dahil sa napakaraming kaso ng reklamo dahil sa mga ganyang pang-scam, kaya siguro iniligay ni GCash ang Send Money Protection sa app. Para sa akin, maganda naman talaga yung may mga ganitong insurance kasi may habol yung mga na-scam. So, ngayon, hindi ko na alam kung ano yung proseso ngayon ng GCash, ngayong may insurance na. Kung babawiin ba nila doon sa account ni scammer yung funds na na-scam niya or ano. Pero malamang GCash na siguro yung magpo-provide nun. Doon na pupunta yung mga binabayad natin sa insurance. Kasi madalas, kung scammer ka, ang una mong gagawin, withdrawin mo na agad, kukunin mo na agad yung perang na-scam mo. Malamang sa malamang si GCash na yung magpo-provide ng refund doon sa mga taong na-scam na gumamit ng Send Money Protect. So, ang mangyayari lang doon sa account ng scammer ay malamang mabablock siya sa GCash. Hindi na siya makakagawa ng ibang account. Hindi niya na ma-open yung kanyang GCash account after mo i-report. Pero labas na tayo dyan. Syempre, ang importante na lang sa atin ay yung if ever ma-scam tayo, ay kampante tayo daw ibalik yung pera natin kapag gumamit tayo ng insurance sa pag-send ng pera. So, ito naman, paano kaya ang gagawin natin para sa claims? Pag na-scam na tayo, paano mapapabalik sa atin yung pera? So, dito, kailangan nyo ng mga requirements para mag-file ng claims para dito sa Send Money Protect. Kailangan mag-file ng police report sa loob ng 24 hours simula nang nalaman mo na na-scam ka. Kailangan mo rin mag-submit ng ticket or ipaalam sa GCash na na-scam ka or naloko ka para ma-freeze nila yung account ng scammer or isuspend iyon. Kailangan may matibay ka pa ring ebidensya para pumabor sa'yo yung reklamo mo. Kailangan makumpleto mo yung mga hinihinging dokumento ng GCash para maibalik sa'yo ang pera. Mag-submit ka
ka ng kopya ng original police report, yung statement mo tungkol sa pag-scam sa'yo, paano nangyari, lahat ng detalye ilagay mo doon. So, kailangan din screenshot ng GCash transaction receipt, dapat kasama yung reference number, screenshot ng GCash transaction history sa GCash app, screenshot ng pag-uusap nyo ng scammer sa chat man yan or sa SMS or tinawagan ka niya, screenshot ng call logs, sa email or kahit anong method kayo nag-usap na makikita na nang hingi or nag-request siya ng pera. Kopya ng anumang chat ninyo, communication nyo na nagpapakita ng mga pagtatangka mo o pang mabawi ang pera na pabalik sa'yo. Or kahit anumang ibang documents na nagpapatunay na ikaw ay naging biktima ng scam or fraud. Lalong-lalo na pag nakalagay doon na iblinak ka na nung seller o nung scammer. So, yan yung napakahabang proseso para maibalik sa'yo yung pera mo. Wala po sa GCash app ang refund feature. Wala ko nakita doon. Iimbestigahan po yan at hindi lahat pwedeng makakuha ng refund kahit naka-send money protect ka pa. Hindi madaling makakuha ng refund sa GCash. 50-50 pa. Ang GCash pa, basta-basta magre-refund. Pero ito, ang nakakalungkot na katotohanan, walang imposible sa mga scammer. Kaya nilang gumawa ng mga peking screenshots ng mga conversation nyo. Pwede silang mag-report sa police at gumawa-gawa ng kwento, diba? So, yun yung nakakatakot. Kawawa yung mga kasari natin na may mga nagka-cash out sa tindahan. Sila yung unang mabibiktima dito at magagamit yung account nila. Sila yung mapapagkamalang scammer. Palibasa kasi, ang ginagamit ng karamihan sa pagka-cash in, cash out ay mga personal GCash account. Pag in-report ang account mo as scammer, kahit hindi ikaw ang mismo scammer, kundi customer mo, ikaw magsasuffer. Kasi masususpend yung account mo, hindi mo mabubuksan. Kahit gaano kalaki ang pera mo doon, hindi mo ma-open. Malalaman mo na lang yung dahilan kasi nag-email sa'yo si GCash na ganun nga, may nag-report. Hindi mo pwedeng idahilan kay GCash na hindi ikaw ang scammer kasi nagka-cash in, cash out ka lang. Unang-una, hindi talaga pang negosyo yung GCash personal. Kaya nga, may gumawa na siya ng GCash pera outlet eh. Kaya doon pa lang talong-talo ka na. Maliban na lang kung matyaga ka mag-idepensa yung account mo. So, kawawa din yung mga online seller na nagtatrabaho lang din ng tapat, tapos biglang i-report lang ng mga scam. Kaya doon sa mga kasari natin na may GCash cash in, cash out sa kanilang tindahan, konting ingat. Meron na kasi si GCash ginawang GCash pera outlet. So, yun talaga yung pang negosyo. Gumawa na ako ng video tungkol doon. So, panoorin nyo na lang. Hindi lang din ko gusto yun at maraming hindi gusto doon kasi kahati natin si GCash, kita natin doon. Ang kagandahan doon kung meron kang distributor ay doon ka na lang magpapakash in ng libre. Hindi ko ngayon alam ang updated sa GPO. Ang hirap doon mag-withdraw ng fund. Ayan. Kaya marami pa rin nagtsatsaga kay GCash personal account para gamitin doon sa pag-cash in, cash out kasi buo nating nakukuha yung kita natin. Kaya naman doon sa mga nagpo-post na hindi sila tumatanggap ng pera, na may send money protect, lalo na doon sa mga online seller, bakit naman kayo matatakot kung hindi naman talaga kayo scammer, di ba? Ganun pa man, naiintindihan ko kayo kahit para doon sa mga may cash in, cash out doon sa mga sari-sari store. Kahit ako man, kahit alam ko sa sarili ko na hindi ako scammer, ay baka hindi rin ako tumanggap ng ganyan kasi wala akong tiwala sa mga scammer. Napakagaling niyang magdoktor ng mga dokumento. Lahat gagawin yan. Baka kahit si GCash kaya niyang linlangin. Pero sa end ko mga kasari, if ever may bibili na akong produkto at kailangan kong mag-send ng pera at request ni seller na money first daw, gagamitin ko yung insurance na yan para kampante ako. So, nasa seller na yun kung tatanggapin niya yung bayad ko o hindi. So, may advantage at disadvantage ang paggamit na insurance na yan. Depende sa gumagamit at uri ng tao. Ayan. Kung ang intention ng tao ay nag-send sila ng pera para kunin nila pabalik at i-report ka doon sa GCash, yun ang nakakatakot. So, yan. Hanggang dito na lang mga kasari. Sana naintindihan nyo na hindi naman talaga nakakatakot ang Send Money Protect. Ito ay protection natin na ginawa ni GCash, syempre. Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang isubscribe ang aking YouTube channel, Lizelle Domdom. At huwag din kalimutang pindutin ang notification bell dyan sa baba para updated kayo sa mga susunod ko pang mga video. Salamat po. Bye-bye. Happy selling. God bless.